Isama po natin sa ating panalangin ang pasasalamat ni Lelenita Kaskasan and family, Regacho family, Panlaki family, Dorado family at Wilma Domingo. Natatanging kahilingan para sa agarang pagaling nila Emelita and Amelito Sevilla, Eduardo Ramirez, Ronald Salamat, Rolando and Danilo de los Santos, Mildred Recla, Catalina Alba, Mardi Agtarap, Angelina Recafrente and family. Natatanging kahilingan ni Ronald Salamat. Panalangin para sa mga kaluluwa nila Reynaldo, Alicia, Conrada, Ismael, Rodolfo, Angelina Pineda, Juvencio Pineda, Martina Regalado, Dustin Kurt, Marcus, Natividad Gonzales, Edelberto Gonzales, Monsignor Norberto Habos, Monsignor Pepe Ramirez, Father Angelino de Feo Jr., Father Odon de Castro, Father Eric Santos, Tony and Lorna Mercado, Rose Harder, Ronaldo Kawachi Sr. Para sa lahat ng kaluluwa, alay ni Venus Morancil. Tumayo ang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya ay naglihilalang na Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, nagpala naman yung anak kasi. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, puno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman yung anak na. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman yung anak na si. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Panalangin mo kami, O Santa na ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kadakilaan sa langit sa pamamagitan ni Jesucristong Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu. Kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman, magpas sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang atin pong butihing paring panauhin, Reverend Father James Uy. Tawa namin ang linggi, sammo namin yung pakinggan, tinig namin bigyang pansin, Ama namin Panginoon. Dinggin mo, Panginoon, ang aming kahilingan. Kami ay kaawaan
walang hanggan. Tawag namin laging dinggin, samo namin yung pakinggan, tinig namin bigyang pansin, Ama namin, Panginoon. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyo lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin at pagsisihan ng ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa ating banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ihanda mong lubos ang aming kalooban upang sa pagdating ng iyong anak, kami ay matagpuan na karapat-dapat makasalo sa masaganang hapag ng buhay. Sa kanyang pagdudulot ng pagkaing banal, kami naway maging mapalad na sa kanya'y makapakinabang sapagkat siya ang naglilingkod at namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpaswalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaiah. Sa araw na iyon, sa bundok ng Sion, aanyayahan ng Panginoon ang lahat ng bansa. Gagawa siya ng isang piging para sa lahat, na ang handay masasarap na pagkain at sa bundok ding ito, papawiin niya ang kalungkutang naghahari sa lahat ng bansa. Lubusan na niyang papawiin ang kamatayan. Papahirin ng Panginoon ang luha at aalisin niya sa kahihiyan ang kanyang bayan. Kung magkagayon, sasabihin ng lahat, siya ang ating Diyos, ating palaan, ang inaasahan na tas. Magalak tayo at pagdiwang kanyang paglilingkod. Iingatan ng Diyos ang bundok. Ang salita ng Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang atin pong itutugon. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Tayo pong lahat. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Panginooy aking pastor. Ako kukulang. Ako'y pinahihimlay sa pasto at inaakay niya ako sa hibig patis. Binibigyan niya ako iyong bagong kalakasan. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. At sang-ayon sa pangako na kanyang binitiwan sa matuwid na landasin, doon ako inaak. Kahit na ang daang iyo tumatahak parimla. Hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod pamalo ang gabay ko at sangkalang. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulo. Ito'y iyong nakikita ng nalulugod ka sa akin
na ulo ko ay lang pati balis ay iyong naaapaw. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Tunay na ang pag-ibig at ang iyong kabutihan sa akit tataglayin habang ako. Doon ako sa templo mo, lalagi. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Tumayo ang lahat. Hallelujah, 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 Panginooy nagliligtas sa ati darating tiyak, mapalad siyang makaharap. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagbalik si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea at siya'y umahon sa burol at naupo. Nagdatingan ang napakaraming tao na may dalang mga pilay, bulag, pingkaw, pipi at marami pang iba. Inilagay nila ang mga may sakit sa harapan ni Jesus at kanyang pinagaling sila. Namangha ang mga tao nang makita nilang nagsasalita na ang mga pipi, gumaling na ang mga pingkaw, nakalalakad na ang mga pilay, at nakakikita na ang mga bulag, at nagpuri sila sa Diyos ng Israel. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi, "Nahahabag ako sa mga taong ito sapagkat 3 araw na ngayong kasama ko sila at wala na silang makain. Hindi ko ibig na sila'y paalising gutom, baka sila mahilo sa daan." At sinabi ng mga alagad, "Saan po kayo kukuha rito ng tinapay na makasasapat sa gayong karaming tao? Ilan ang tinapay ninyo riyan?" Tanong ni Jesus sa kanila. "7 po," sagot nila, "at ilang maliliit na isda." Ang mga tao'y pinaupo ni Jesus sa lupa. Kinuha niya ang 7 tinapay at ang mga isda at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos pinagpira-piraso niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad para ipamahagi sa mga tao. Kumain ang lahat at nabusog at nang tipunin nilang ang mga tinapay na lumabis, nakapuno sila ng 7 bakul na malalaki. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mga kapatid, narinig natin ang himalang ginawa ni Jesus. Pinagaling niya ang mga may sakit at nagpakain siya sa halos 4,000 tao. Meron din siyang nauna rito na nagpakain din siya ng 5,000 tao. Ibig sabihin, maraming sumusunod kay Jesus para marinig ang kanyang mga salita. At dahil nga mahabagin si Jesus, siya ay nagmilagro o naghimala para makakain ang napakaraming tao. Kung titingnan natin, ang mga nakakalam lang na ilan lang ang pagkaing dala nila ay ang mga alagad.
Pero nung ito'y pinamahagi, ito ay lumabis pa, no? So ano ang ibig sabihin ng himalang ginawa ni Jesus na lalo na itong panahon ng Adbyento ay ah, ibinabalita sa atin? Kasi nga kung titingnan natin, si Jesus ay makapangyarihan. Kahit nasa ordinaryong panahon, una agad na inilalabas o inilalagay sa Ebanghelyo, sa mga pagbasa, ang pagpapagaling ni Jesus sa maraming tao. So ibig sabihin, umpisa ng gawain ni Jesus, no, ay ang pagpapagaling ng mga may sakit. Kasi gusto ni Jesus na maibsan yung karamdaman o kapansanan o sakit na dinaranas ng tao. Lalo na ngayon na nalalapit ang Pasko, no? Hindi lamang yung kapanganakan ni Jesus ang binabalita sa atin, kundi yung kanyang pangalawang pagdating. So, si Jesus ay darating na di natin alam. Kaya sinasabihan tayo to be awake, to be vigilant. Natingnan natin yung mga nasa paligid nating mga nangyayari na dapat tingnan natin, suriin natin kung ito ba ay naaayon sa kalooban ng Diyos. Kasi minsan, nung nakaraan lang may lindol, iba natakot, no? Iba isipin, katapusan na ba ito ng mundo? When we speak of end time, walang nakakaalam. Pero habang tayo ay pumapasok sa panahon ng Adbyento, 4 na linggo lamang ay Pasko na, ibig sabihin siya, paghihintay natin sa Panginoon, hindi lamang nga sa kanyang pagsilang, kundi sa kanyang pagdating, handa tayo. Pero sa ating balita na narinig ngayon, no, isang nakakagaan ng loob na ang Diyos pala, anong sakit natin o dinaramdam natin, bigat ng ating damdamin, puso, ang papawi niyan ay ang Diyos. Amen? So mahalaga para nang narinig natin sa Diyos sa ating ebanghelyo ngayon na mapagmahal ang Diyos. Na ang Diyos ay concerned sa atin. Kung concerned kayo sa mga anak ninyo, mas concerned ang Diyos sa ating lahat. Hindi siya nagpapabaya. Kung tayo magpabaya man tayo, makalimot tayo sa Diyos, ang Diyos hindi nakakalimot. Kaya palaging pinapaalalahanan tayo na maghanda tayo, no, sa pagdating ng Diyos. O tayo mismo, tingnan natin. Kasi yung iba hindi handa, kasi hindi nakagawa o hindi nakakagawa ng magandang bagay sa kanyang pamilya, sa kanyang kapwa. Importante na gumawa tayo ng mabuting bagay. Ito yung ating parang ID o parang pag magsulit ang Diyos o bago ka pumunta ng langit, no, ipapakita niyo, ano bang ginawa mo sa mundo? Tatanungin tayo ng Diyos. Kung wala tayong ginawa, ay hindi po tayo makakapasok ng langit. Importante sa atin na gumawa tayo kasi tayo ay mga alagad ng Diyos. No? Kahit maliit na bagay na ginawa mo sa iyong kapwa, yan ay may gantimpala sa Diyos. Amen? Dapat maniwala po tayo na ang Diyos ay magbibigay, ang Diyos ay hindi nagpaparusa kung titingnan natin. No? O siguro, iisipin ng iba, paano ako kailangan parusahan kasi sa bigat ng ginawa ko sa buhay. Dapat, ang Diyos nga, di ba, namatay sa krus, na wala naman siyang kasalanan. Pero tayong may kasalanan, minsan tinatatawa pa natin, dinideny pa natin na nagkamali tayo. Pero once na tayo ay tumanggap o aminin ang ating mga kasalanan, malaking bagay yan sa Diyos. Sapagkat tayo'y nagpapatunay na tayo'y mga anak ng Diyos. No? Kasi si Kristo nagpakasakit, naghirap, nagpatawad. Sabihin ng iba, ay Diyos yan eh. Hindi po. Tao din si Jesus. Kaya nga nagkatawang tao para ipadama sa atin na ang tao ay hindi nalalayo sa Diyos, pero hindi tayo pwedeng maging Diyos. Kung ang Diyos natin pera, kayamanan,
karangyaan, kapangyarihan, no? Yun pa minsan ang magpapabagsak sa atin. Pero kung tayo'y may mababang loob tulad ni Jesus na nakikita kung sino yung naghihirap, dapat hindi tayo ang sanhi ng pagkapahamak, paghihirap ng ibang tao. Sinasabi sa ating Ebanghelyo na ang Diyos ay nagpagaling. Sana maging instrumento tayo ng pagpapagaling o kagalingan ng ibang tao. Kung alam natin naghihirap, no? Hindi pa natin lalong papahirapan ang tao. Minsan ganyan ang ibang mga tao na mas lalong nahihirapan ang iba dahil nga doon sa mga ginagawa ng ating kapwa, yung sa paligid nating tao. Hindi tayo maka-move on dahil nga sa mga taong nakapaligid sa atin na binababa tayo. No? Dahil sa inggit, dahil sa selos, no? Dahil sa kung ano-ano pang negatibong bagay na alam natin nakakasira sa ating kapwa. Pero si Jesus, no, ginagawa niya yung kanyang makakaya, no, sa kanyang kapangyarihan. Tayo, may kapangyarihan tayo, mga kapatid. Kapangyarihan tayong umibig, kapangyarihan tayong tumulong ng taos sa puso natin. Pag tumulong tayo sa mga tao, no, gagayahin tayo. Ano ang ginagaya ng mga bata, yung mga masasamang nakikita sa mga matatanda, no? Pero dapat natin tingnan, ano ba yung mabuti? We are given yung talino para alamin kung ano yung mabuti o masama. Pag masama yan, hindi natin gagawin. Kaya nga, sinasabi sa atin ng Ebanghelyo, ang Diyos ay nagpapagaling. Kaya yung mga sakit natin, itaas natin sa Diyos. Baka yun siguro ang kailangan natin nang makapag-move on tayo, na makatulong tayo sa ating kapwa. Kasi kung di mo natin tutulungan yung ating sarili, no? So, katulad ni Jesus, nakita niyang nagutom ang mga tao, pinakain niya sa pamagitan ng Eucharistia, no? Pinapakain ang ating spiritual. No? Kapag tumanggap tayo ng komunyon, dapat pagbalik natin sa ating tahanan o sa ating komunidad, no? May pagmamalaki natin, tinanggap ko si Jesus. Nasa akin si Jesus. Kaya hindi ako gagawa ng masama. Gagawa ako ng mabuti para dun sa mga taong naghihirap. Sana mga kapatid, tayo nga ang instrumento ng Diyos para maibsan yung hirap na dinaranas ng mga taong nasa paligid natin. Hindi lamang maibsan yung ating sariling sakit o karamdaman, pagkus maging daan tayo ng kapayapaan at pagkakaisa din ng mga tao sa ating paligid. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Sa himala ng pagpapakain ng 5,000 tao, ipinakikita ng Panginoon na ibibigay sa atin ng Ama ang lahat ng ating kahilingan. Hilingin natin sa Kanya ang lahat ng biyayang may pagkaloob niya sa atin. Ang ating itutugon, Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat, pagpalain mo kami. Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat, pagpalain mo kami. Ang mga paring nag-aakay sa atin, naway patuloy tayong busugin ng espiritual na pagkaing nagmumula sa hapag ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat, pagpalain mo kami. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway makahanap ng mga paraan upang matugunan ang mga pangangailangan ng mahihirap nating kapatid. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat, pagpalain mo kami. Ang mga nagdaranas ng espiritual na pagkagutom, naway matagpuan si Kristo kanilang buhay.
Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat, pagpalain mo kami. Ang mga nagkakatip, naway ibigin si Kristo sa Eucharistia bilang paghahandog niya ng sarili sa maraming tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat, pagpalain mo kami. Ang lahat ng yumao, naway makasalo sa piging sa kaharian ng manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat, pagpalain mo kami. Ama naming makapangyarihan, ibinigay mo sa amin ang tinapay mula sa langit bilang pagkain para sa aming paglalakbay dito sa lupa. Gabayan mo ang aming mga hakbang patungo sa katarungan at kapayapaan. Dinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Narito ang aming alay, ang alak at tinapay, sagisag ng bunga ng aming pagpapagay. Handog ng bayan mo, mahal. Kapuri-puri ang puso naming mahal. O Diyos ng langit at sangkalupan, basbasan at lingapin buhay naming lahat. Kinig namin ay pakinggan. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maihain nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpaswalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya ay naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaysa na mga anghel siawit ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan.
palang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya iyon sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-ugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, sama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At sa tagubilin ni Jesucristo sa atin, manawagan tayo ng buong pananalig sa ating Amang nasa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob
mo kami ng aming kakanin sa araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adyan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ipinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpaswalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Ngayon ay magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoon, hanggang kailan kami sa iyo'y maghihintay? Halika na, magbalik ka, pangako mo'y tupdin mo na. Sa sandali ng kasayangan, panahon ng kasagana,
Panginoon, hanggang kailan kami sa iyo'y maghihintay? Halika na, magbalik ka, pangako mo'y tupdin mo na. Sa sandali ng kasawian, panahon ng kahirapan, ika'y aming tinatawagan. Poon kami, huwag mong pabayaan. Panginoon, hanggang kailan kami sa iyo'y maghihintay? Halika na, magbalik ka, pangako mo'y tupdin mo na. Pangako mo'y tupdin mo na. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay magpagindapat nawang kaming maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpaswalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating misa, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Pag-asa tayo'y maghintay sa ating Diyos na may pagliligtas, at kay Jesus na siyang tanging gabay ng mga taong humahanap ng landas. Tayo't hanapin ating kaligtasan, tanging kay Jesus ay matatagpuan. Ang panahong ito dapat paghandaan sa pagsalubong kay Jesus kahit kailan. Kung pag-asa tayo'y maghihintay sa ating Diyos na may pagliligtas,